Nakatitig ito sa kanyang lola, pagkatapos ay kay Ara. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkabigla at hindi maitatagong pagtutol. Ang babaeng inilagay niya sa pinakailalim na posisyon ay itinaas ngayon sa pinakamataas, sa harap ng lahat. Ang kanyang unang tagumpay ay isa ring direktang sampal sa mukha ng kanyang asawa. Ang desisyon ni Doña Elara ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Miguel na ibinigay sa harap ng buong board of directors. Pagkatapos ng kanyang anunsyo, walang sinuman ang nangahas na magsalita. Isa-isang nagsitayuan ang mga miyembro, nag-aalok ng pilit na pagbati kay Ara, at mabilis na lumabas ng silid, iniwan si Miguel, si Ara, at ang matriarka sa isang makahulugang katahimikan. Nilapitan ni Doña Elara si Miguel. Ang mga mata nito, na karaniwang nagpapakita ng pagmamahal, ay ngayon ay matalas at puno ng babala. Huwag mong isipin, kahit isang saglit, na ito ay isang laro, Miguel, mahinang sabi nito, sapat lang para silang tatlo ang makarinig. Ang kinabukasan ng ihis ang nakasalalay dito. Kung ang pagmamataas mo ang magiging dahilan ng pagbagsak natin, hinding-hindi kita mapapatawad. Pagkatapos ay bumaling ito kay Ara, at isang bahagyang paglambot ang gumuhit sa mukha ng matanda. Patunayan mo sa kanila na tama ang aking desisyon, Hija. Tumango ito at marahan ng lumabas ng silid, iniwan ang bagong mag-asawa sa isang mabigat at nakakabinging tensyon. Naiwan silang dalawa. Si Ara ay nakatayo pa rin malapit sa whiteboard, ang kanyang mga kamay ay nasa gilid, tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Si Miguel naman ay nanatiling nakaupo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mundo ay binaligtad ng babaeng ilang araw pa lang niyang asawa. Ang babaeng sinubukan niyang ilagay sa pinakailalim ay bigla na lang naging kapantay niya. O mas masahol pa, naging superior niya sa isang napakahalagang proyekto. Ang kanyang ego, ang kanyang otoridad bilang CEO ay dinurog. Lumipat ka sa opisina sa tabi ko, sabi ni Miguel, ang bawat salita ay pilit at walang emosyon. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit at hindi man lang tinapunan ng tingin si Ara. Bukas ng umaga. I will have my secretary arrange it. I need to be updated on your every move regarding this project. Naglakad siya palabas, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit at pagkapahiya. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang kakaibang working setup. Ang dating bakanting opisina sa tabi ng sa kanya, na karaniwang para sa isang senior executive, ay inookupa na ngayon ni Ara. Ang pader na salamin na naghihiwalay sa kanila ay tila isang malaking screen na nagpapalabas ng kanyang kabiguan. Mula sa kanyang silya, kitang-kita niya si Ara na abala sa pag-aaral ng mga dokumento, pakikipag-usap sa mga engineer at architect, at paggawa ng mga tawag. Ang mas nakakainis pa ay ang kanyang pagiging propesyonal. Hindi ito nagyabang. Hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng tagumpay. Ginawa lang nito ang trabaho niya ng may isang tahimik at nakakainis na kahusayan. Minsan, papasok ito sa kanyang opisina upang magbigay ng update, ang boses ay kalmado at laging nakatuon sa mga datos. Miguel, sabi nito isang hapon, nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Hindi na sir. Miguel na lang. I need your signature on these revised procurement requests. Tinanggal ko na ang 3 sa mga supplier na may koneksyon kay Salcedo. I found a legal loophole in their contracts na magbibigay daan sa atin na i-terminate sila without penalty. Kinuha niya ang mga papel nang hindi ito tinitingnan. Iwan mo na lang dyan. I'll check it later. Kailangan na ito bago matapos ang araw, kung hindi ay maantala tayo ng isang araw, mahinahong giit ni Ara. Napipilitan, binasa niya ang mga dokumento. Ang analisis ni Ara ay detalyado at walang mali. Ang legal na butas na natagpuan niya ay napakatalino. Labag sa kanyang kalooban, kinuha niya ang kanyang pluma at pinirmahan ang mga papel. Salamat, sabi ni Ara at akmang aalis na. Huwag mong isipin na dahil pinayagan ka ni Lola, ay hinahangaan na kita, biglang sabi ni Miguel, hindi mapigilan ang sarili. Isang maling galaw mo lang, Dizon, at sisiguraduhin kong babalik ka sa pagtitimpla ng kape. Huminto si Ara sa may pinto at lumingon. Sa isang saglit, nakita ni Miguel ang sakit sa mga mata nito, ngunit agad itong nawala, napalitan ng isang pamilyar na katatagan. Ang mahalaga sa akin ay ang mailigtas ang proyektong ito at ang kumpanya, Miguel. Ang opinyon mo tungkol sa akin ay hindi kasama sa mga prioridad ko. At tuluyan na itong umalis. Napahampas si Miguel sa kanyang mesa.
hindi niya matanggap ito. Kailangan niyang makahanap ng isang bagay, isang butas sa pagkatao nito, isang dumi sa nakaraan nito, upang maibalik ang kontrol. Kinahapunan, lihim na nakipagkita si Miguel sa isang pribadong investigador sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa labas ng Makati. Ang lalaki, na nagpakilalang si Marco, ay may itsurang simple at hindi mo mapapansin sa karamihan, perpekto para sa kanyang trabaho. Ano ang kailangan ninyo, sir? Tanong ni Marco matapos umorder ng kape. Inilapag ni Miguel ang isang sobre sa mesa. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa dalawang tao. Si Arabella Dizon at ang kanyang yumaong ama, si David Dizon. Tinaasan siya ng kilay ni Marco. Ang asawa ninyo at ang dating sige ng is. Ang kaso ng embezzlement? Mariing sabi ni Miguel. I want everything. Bank records, phone logs, school records. Gusto kong malaman kung sino ang mga kaibigan niya, mga kaaway. Suriin mong muli ang kaso ng kanyang ama. Bawat detalye. Gusto kong malaman kung may itinatago sila. Kahit ano, gaano man kaliit. Kinuha ni Marco ang sobre. Masusunod po. It will take time and it will be expensive. Time is something I have. And money is not an object, sagot ni Miguel. Just find me something I can use. Habang naghihintay sa resulta mula kay Marco, hindi mapakali si Miguel. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang isihi para makuha ang internal na kopya ng case file ni David Dizon mula sa legal archives ng IS. Isang gabi, sa kanyang study sa mansyon, binuksan niya ito. Ang mga dokumento ay kumpleto at maayos. Naroon ang mga bank transfer na nagpapatunay na naglipat si David Dizon ng malaking halaga mula sa account ng kumpanya patungo sa isang pribadong offshore account. Naroon ang mga testimonya ng mga saksi. Sa unang tingin, ito ay isang key open and shut case. Ngunit habang lalo niyang sinusuri, nagsimulang lumitaw ang mga tanong sa kanyang isipan. Bilang isang negosyante, sanay siyang makakita ng mga pattern ng mga butas. At may mga butas dito. Una, ang paglipat ng pera. Masyadong halata. Si David Dizon ay kilala sa kanyang pagiging metikuloso at matalino. Bakit siya gagawa ng isang krimen na napakadaling matuklasan? Parang isang amateur. Pangalawa, isang mahalagang dokumento, isang logbook na dapat sana ay magpapakita ng lahat ng transaksyon sa araw na iyon ay biglang kinawala ayon sa ulat. Isang napaka-convenient na pagkawala. At pangatlo, ang timeline. Ang akusasyon, investigasyon, at paghatol ay nangyari sa loob lamang ng ilang linggo. Napakabilis. Para bang may nagmamadaling isara ang kaso. Hindi ito akma. Ang nararamdaman niya ay hindi awa para kay David Dizon. Ito ay isang propesyonal na pagdududa. Pakiramdam niya ay may nanloko sa kumpanya noon, at ang ebidensya ay masyadong perpekto, masyadong malinis, na nagiging kahina-hinala na ito. Isinara niya ang folder, ang kanyang isipan ay mas lalong naguguluhan. Nagsimula siya sa layuning patunayan ang kasalanan ni Ara, ngunit ngayon, siya mismo ay naghahanap ng katibayan ng kanyang pagiging inosente. Habang siya ay nasa kalagitnaan ng pag-iisip, isang katok sa pinto ng kanyang study ang pumutol sa kanyang konsentrasyon. Miggy! Si Katrina! Bumukas ang pinto at pumasok ito, suot ang isang damit na masyadong mapang-akit para sa isang simpleng pagbisita. Dala-dala nito ang pamilyar na amoy ng pabango na minsan niyang kinahumalingan. Sorry to disturb you. I was just in the area, malambing niyang sabi, lumapit at umupo sa gilid ng kanyang mesa, ang hita nito ay halos dumikit na sa kanyang braso. You look stressed. Pinapahirapan ka ba ng bago mong asawa? Tumingin si Miguel sa mga papeles sa kanyang mesa at mabilis na isinara ang folder. It's just work. Trabaho ba talaga? Sinubukan nitong hawakan ang kanyang kamay, ngunit marahan niyang inalis ito. Miggy, mag-ingat ka sa kanya. Please. Kilala ko ang mga tulad niya. Ang mga Dizon desperado silang linisin ang pangalan nila. Gagawin niya ang lahat para lang makuha ang gusto niya. Baka ginagamit ka lang niya. She saved a multi-billion peso project today, Katrina, sagot ni Miguel, hindi niya alam kung bakit niya ipinagtatanggol si Ara. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Katrina. Of course, she's smart.
Iyon nga ang nakakatakot. Ang mga matatalinong ahas ang pinakamapanganib. Paano kung? Paano kung bahagi lang iyan ang plano niya? Para makuha ang tiwala mo, ang tiwala ng lola mo, at kapag nakapasok na siya sa loob saka siya atake. That's absurd, sabi ni Miguel, ngunit isang maliit na bahagi ng kanyang isipan ang naapektuhan. Ang pagdududa na itinanim ni Katrina ay nagsimulang mag-ugat. Is it? Lumapit pa si Katrina, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Huwag mong kalimutan, Miggy. Ako ang laging nandito para sa'yo. Ako ang nakakakilala sa'yo. Hindi siya. Ang pagbisita ni Katrina ay nag-iwan sa kanya ng mas lalong pagkalito. Sino ang paniniwalaan niya? Ang ebidensya ng kanyang mga mata, ang talino at determinasyon ni Ara? O ang mga multo ng nakaraan na pilit na ibinabalik ni Katrina? Nang gabing iyon, habang siya ay nakahiga sa kanyang kama, hindi siya dinalaw ng antok. Ang kanyang isipan ay isang magulong larangan ng digmaan. Ang mukha ni Ara sa boardroom, matatag at matalino. Ang mukha ni Katrina, nagmamakaawa at nagbababala. At ang mga kahina-hinalang dokumento mula sa kaso ni David Dizon. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa nightstand. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siya bago sagutin. Hello? Sir Miguel. Si Marco po ito. Agad na napaupo si Miguel. May nahanap ka na? Meron po, sir. Isang bagay na interesante, sabi ng investigador sa kabilang linya, ang boses ay seryoso. Ang pangunahing saksi sa kaso laban kay David Dizon, isang accounting clerk na nagngangalang Nestor Reyes, bigla na lang siyang nag-resign at umalis ng bansa isang linggo pagkatapos mahatulan si Dizon. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Para siyang bulang naglaho sa hangin. Isang malamig na agos ang dumaloy sa mga ugat ni Miguel. Isang nawawalang logbo. Isang mabilis na paglilitis. At ngayon, isang nawawalang saksi. Ito ay hindi na isang hinala. Ito ay isang pattern. Isang malinaw na pattern ng isang cover-up. At ang taong sinisiyasat niya para pabagsakin ay maaaring ang susi sa isang mas malaki at mas madilim na katotohanan. Ang Grand Charity Ball ng Philippine Business Circle ay hindi isang ordinaryong pagtitipon. Ito ay isang larangan ng digmaan na nakakubli sa likod ng mga ngiti, kumikinang na alahas, at mga bulungan na mas matalas pa sa anumang patalim. Para kay Ara, ito ang kanyang unang opisyal na pagharap sa lipunan bilang si Iris de Villa, ang babaeng hindi lang ikinasal sa isa sa mga pinakamayamang lalaki sa bansa, kundi bigla na ring humawak sa isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Alam niya na ngayong gabi, bawat kilos niya ay susuriin, bawat salita niya ay titimbangin. Habang inaayos ang huling detalye ng kanyang hitsura sa harap ng salamin sa mansyon, isang pag-aalala ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang suot niyang emerald green na bestida ay perpektong lapat sa kanyang katawan, simple ngunit elegante. Ngunit pakiramdam niya, hindi ito sapat na baluti para sa mga ahas na kanyang haharapin. Handa ka na ba, pinsan? Napalingon si Ara. Nakatayo sa may pinto ng kanyang silid si Enzo, suot ang isang perpektong tuksedo, may dalang-dalawang kopita ng champagne. Ang kanyang ngiti ay nakapagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang kumakabang dibdib. Sa tingin mo, isang mahinang tanong ang kumawala sa kanyang mga labi. Lumapit si Enzo at inabot sa kanya ang isang kopita. Mukha kang reyna, Ara. Pero ang mga reyna, kailangan nilang malaman kung sino ang mga kakampi at sino ang mga kalaban sa kanilang korte. Itinaas nito ang kanyang kopita. Isang munting paghahanda. Sa sumunod na kalahating oras, si Enzo ay naging kanyang gabay. Hindi niya tinuruan si Ara kung aling tinidor ang gagamitin, tinuruan niya ito kung paano basahin ang mga tao. Iyon si Congressman Velasco, sabi ni Enzo, itinuturo ang isang larawan sa kanyang tablet. Mabait sa harap ng kamera, pero huwag kang magtitiwala sa anumang ipapangako niya. Iyon naman si Kimred Gozon, ang reyna ng chismis. Lahat ng sasabihin mo sa kanya, ituring mong inilathala mo na sa dyaryo. Huminto ito sa isang larawan ng isang matandang lalaki na may maputing buhok at mga matang tila laging nakangiti, ngunit mailamig sa likod nito. At ito si Don Ricardo Salcedo. Ang pinakamagaling namang aakit sa lahat. Ituturing kanyang parang sarili niyang anak, pero habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mga kamay ay nasa liig mo na, handang sakalin ka anumang oras.
Mag-ingat ka sa kanya, Ara. Lalo na't ikaw ang anak ni David Dizon. Tumango si Ara, itinatatak sa kanyang isipan ang bawat salita. Ito na iyon. Ang paghahanda para sa sayaw ng mga ahas. Ang ballroom ng hotel ay isang dagat ng kapangyarihan. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin, at ang tunog ng isang string quartet ay nagbibigay ng isang marangyang saliw sa mga mahihinang usapan. Pagpasok pa lang nila, naramdaman agad ni Ara ang pagbabago sa hangin. Ang mga tingin ay bumaling sa kanila, kay Miguel na naglalakad sa kanyang unahan, gwapo at malamig sa kanyang tuksedo, at sa kanya, ang misteryosong bagong ginang de Villa. Si Miguel ay agad na pinaligiran ng mga kasosyo sa negosyo. Gumanap ito sa kanyang papel bilang sihi nang walang kamali-mali, ngumingiti, nakikipagkamay, ngunit ni minsan ay hindi ito lumingon upang tingnan kung nasaan siya. Naiwan si Ara sa gilid, isang magandang palamuti sa braso ng kawalan. Huwag mo siyang intindihin, bulong ni Enzo, na lumitaw sa kanyang tabi. Halika, ipakikilala kita sa mga taong tunay na mahalaga. At ginawa nga ni Enzo iyon. Ipinakilala siya sa mga matatandang negosyante na rumerespeto pa rin sa alaala ng kanyang ama, sa mga batang innovator na humanga sa kanyang tapang sa boardroom. Unti-unti ang kaba ni Ara ay napalitan ng kumpiyansa. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakikipag-usap tungkol sa merkado, sa teknolohiya, sa kanyang mga plano para sa Laguna Gateway Project. Nagsimula siyang mapansin hindi bilang asawa ni Miguel, kundi bilang si Arabella Dizon de Villa, isang puwersa na dapat kilalanin. Sa kalagitnaan ng isang pag-uusap, isang anino ang tumabon sa kanila. Isang napakagandang gabi, hindi ba? Lumingon si Ara at ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Nakatayo sa kanyang harapan si Don Ricardo Salcedo. Don Ricardo, bati ni Enzo, ang kanyang ngiti ay nanatiling magiliw, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mapagbantay. Ngumiti si Salcedo, isang ngiting tila para sa isang lolo. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Ara. Hija, Arabella. Ang huli kitang makita ay isang batang maliit ka pa. At ngayon tingnan mo naman. Isa ka ng napakagandang dalaga. At isang napakatalinong babae, ayon sa aking naririnig. Salamat po, Don Ricardo, sagot ni Ara, pinanatiling matatag ang kanyang boses. Pinapaalala mo sa akin ang iyong ama, pagpapatuloy ni Salcedo, at kinuha nito ang kamay ni Ara. Ang paghawak nito ay magaan ngunit may kakaibang bigat. Isang napakatalinong tao. Sayang, masyado siyang naging mapusok. I hope you are wiser than he was, Hija. Ang mundong ito mapanganib para sa mga taong masyadong maraming nalalaman. Ang mga salita ay binitiwan na parang isang payo, ngunit narinig ito ni Ara bilang isang malinaw na banta. Itinago niya ang panginginig ng kanyang kamay habang marahan niya itong binawi mula sa pagkakahawak ni Salcedo. Gagawin ko po ang lahat para hindi mabigo ang mga taong nagtitiwala sa akin, matatag niyang sagot, tinititigan ang matanda sa mata. Umiti lang si Salcedo bago ito magalang na nagpaalam at lumayo, iniwan si Ara na may malamig na pakiramdam sa kanyang buong katawan. Upang pakalmahin ang sarili, nagpaalam si Ara kay Enzo at naglakad patungo sa isang mas tahimik na bahagi ng ballroom, malapit sa mga French door na nakabukas patungo sa isang hardin. Habang siya'y nakatayo roon, nagmamasid sa mga tao, isang pamilyar na figura ang kanyang nahagip. Si Katrina Alcaraz. Mukha itong isang diyosa sa kanyang nagniningning na silver na bestida, tumatawa at nakikipag-usap. Ngunit may kakaiba sa kilos nito. Pasimple itong lumingon sa kaliwat kanan, at nang makitang walang nakatingin, mabilis itong lumabas sa isang pasilyo sa gilid. Sinundan ito ng kuryosidad ni Ara. Humakbang siya palapit sa pader, sapat lang para makita ang nangyayari sa pasilyo nang hindi siya nakikita. Doon, sa isang madilim na sulok, nakikipag-usap si Katrina sa isang lalaki. Ang lalaki ay hindi mukhang bisita. Nakasuot ito ng uniforme ng hotel staff, ngunit ang tindig nito ay alerto at ang mga mata ay malikot. Ang kanilang pag-uusap ay mabilis at halos pabulong. Pagkatapos, nakita ni Ara ang isang mabilis na paggalaw. Mula sa maliit na clutch bag ni Katrina, may kinuha itong isang maliit at metalikong bagay, isang ATV drive, at maingat ngunit mabilis na iniabot ito sa lalaki. Isinuksok ito ng lalaki sa kanyang bulsa, tumango, at mabilis na naglakad palayo sa direksyong papalayo sa ballroom. Napatigil sa paghinga si Ara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis,
isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Isang eat drive. Sa isang lihim na pakikipagtagpo. Ito ay hindi na lamang isang simpleng hinala. Ito ay hindi na lamang selos ng isang asawa. Ang kanyang nakita ay may bahid ng pagtataksil, isang pagtataksil hindi lang kay Miguel, kundi sa buong De Villa Group of Companies. Ano ang laman noon? Ang tanong ay umalinggaw sa kanyang isipan. Mga financial data. Mga blueprint ng Laguna Gateway Project. Mga sikreto ng IS na maingat na iniingatan. Ang banta ni Don Ricardo ay biglang nagkaroon ng mas malinaw at mas nakakatakot na anyo. Ang mga ahas ay hindi lang nagsasayaw, sila ay nagpapasa ng kanilang kamandag. Pinanood niya si Katrina. Matapos ang palitan, hindi ito agad bumalik. Huminga ito ng malalim, inayos ang kanyang bestida, at sinulyapan ang kanyang refleksyon sa isang makintab na silver platter na palamuti sa pader. Ang pagbabago ay nakakakilabot. Sa isang iglap, ang mukha ng isang konspirador ay nawala at ang perpektong maskara ng isang sosyalista, ng isang kaakit-akit na babae, ay muling isinuot. Umiti ito sa kanyang sarili at lumakad pabalik sa ballroom, na para bang walang nangyari. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang dugo. Kailangan niyang sabihin ito kay Miguel. Ngayon na. Kailangan nitong malaman na ang babaeng patuloy nitong pinoprotektahan, ang babaeng ginagamit ang nakaraan para itali siya sa pagkakasala, ay ang mismong taong sumisira sa kanya mula sa loob. Kailangan niyang imulat ang mga mata nito. Mabilis siyang lumingon, hinahanap si Miguel sa gitna ng karamihan. Ngunit bago pa man niya ito makita, ang musika ng string quartet ay huminto. Isang malamyos na waltz ang pumalit, isang hudyat para sa isang mas formal na sayawan. Nakita niya si Enzo na naglalakad palapit sa kanya, isang magilo ng ngiti ang nakapinta sa mga labi nito. Mukhang nakakita ka ng multo, sabi ni Enzo, napansin ang panlalamig sa kanyang mukha. Hayaan mong alisin ko ang pagkunot ng noo mo. Isang sayaw, Ginang De Villa. Nag-atubili si Ara. Ang kanyang isipan ay nasa lihim na nakita, ngunit ang pagtanggi kay Enzo sa harap ng maraming tao ay magmumukhang bastos. At marahil, isang sayaw ang kailangan niya para makapag-isip. Tumango siya at tinanggap ang inilahad na kamay ni Enzo. Dinala siya ni Enzo sa gitna ng dance floor. Ang kanyang mga galaw ay maginoo at may kasanayan, ginagabayan siya sa mga pag-ikot ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang presensya ay isang ligtas na kanlungan sa gitna ng mapanganib na dagat. Ayos ka lang ba talaga? Tanong ni Enzo, ang boses ay puno ng pag-aalala. Kanina ka pabalisa mula nang makausap mo si Don Ricardo. May nakita ako, Enzo, simula ni Ara, ang boses ay nanginginig. Si Katrina D. Ngunit bago pa man niya madugtungan ang kanyang sasabihin, naramdaman niya ang isang pagbabago sa kapaligiran. Naramdaman niya ang isang pares ng mga matang nakatutok sa kanila, mas matindi at mas mainit kaysa sa mga ilaw ng chandelier. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Miguel mula sa kabilang dulo ng silid. Nakatayo si Miguel, hindi na nakikipag-usap. Ang kanyang atensyon ay buong-buo na nakatuon sa kanila. Ang kanyang panga ay matigas, at ang kanyang mga kamao sa gilid ay bahagyang nakakuyom. Ang lamig na laging bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang apoy ng galit na hindi pa niya nakikita dati. Nakikita nito ang kamay ni Enzo sa kanyang baywang. Nakikita nito ang kanilang mga mukha na magkalapit habang sila'y nag-uusap. At ang nakikita nito ay hindi isang pinsan na nag-aalala, kundi isang karibal. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Sa isang iglap, si Miguel ay humahakbang na palapit, ang kanyang mga galaw ay tiyak at puno ng isang nakatagong bagsi. Hindi ito nagsabi ng sipa o manhindi o permiso. Basta na lang itong dumaan sa mga nagsasayaw na pares hanggang sa marating sila. Tapos na ang sayaw. Ang mga salitang iyon ay hindi isang pakiusap. Iyon ay isang utos na sinabi sa isang mababang ungol na para kay Enzo, ngunit ang mga matang nagliliyab ay sa kanya nakatutok. Bago pa man makasagot si Enzo, hinablot ni Miguel ang braso ni Ara. Ang kanyang pagkakahawak ay hindi marahan. Ito ay mahigpit, posesibo at halos masakit. Hinila siya nito palayo sa gitna ng dance floor, palayo sa naguguluhang si Enzo, at sa gitna ng mga nagulat na tingin at bulungan ng mga bisita. Miguel, ano ba? Bitawan mo ako, pabulong na protesta ni Ara, sinusubukang bawiin ang kanyang braso, ngunit lalo lang humigpit ang hawak nito.
Kinalagkad siya nito palabas ng ballroom, patungo sa isang pasilyo na hindi gaanong dinaraanan. Doon, marahas ngunit hindi naman nananakit, itinulak siya nito sa pader. Inilagay nito ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng kanyang ulo, ikinukulong siya. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang mula sa kanya, amoy niya ang mamahaling alak sa hininga nito, at nararamdaman niya ang init na nagmumula sa galit nito. Miguel, ano ang problema mo? Sigaw ni Ara, ang takot at pagkalito ay naghahalo sa kanyang boses. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tungkol kay Katrina. Nakita ko siya. Isang mapait at walang katuwa ang tawa ang pumutol sa kanyang sasabihin. Kay Katrina. O baka naman tungkol sa inyo ni Enzo. Ang pangalan ng pinsan nito ay binitiwan na may kasamang lason. Nakita ko kayo. Ang ganda ng pag-uusap ninyo. Ang saya-saya ninyo, di ba? Tila nagkakamabutihan na kayo. Hindi totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw nito, ang boses ay umalingaw sa tahimik na pasilyo. Nakikita ko kung paano kanya tingnan. At nakikita ko rin kung paano ka umiti sa kanya. Yumuko ito, ang mga mata nito ay galit na sinusuri ang bawat sulok ng kanyang mukha, na para bang naghahanap ng katibayan ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang hininga nito ay mainit sa kanyang pisngi. Ano ba talaga ang gusto mo, Dizon? Bulong nito, ang bawat salita ay tumatagos na parang yelo. Ang apelyido ko o ang pinsan ko? Ang mga salitang iyon ay kumawala sa bibig ni Miguel na parang lason, mabigat, mapait, at nilayon upang sumugat. Inaasahan niyang makikita ang takot o pagkatalo sa mga mata ni Ara. Ngunit sa halip, isang bagay ang nagbago. Ang bahagyang panginginig ng mga labi nito ay huminto. Ang pag-aalinlangan sa mga mata nito ay naglaho, napalitan ng isang apoy na kasinlakas ng galit na kumukulo sa kanyang sariling dibdib. Tapos ka na, tanong ni Ara, ang boses ay biglang naging malamig at matatag. Ang pagbabago ay napakabilis na si Miguel mismo ay bahagyang natigilan. Itinulak siya nito palayo, hindi nang marahas, ngunit nang may sapat na lakas para makawala sa kanyang pagkakahawak. Lumayo ito ng ilang hakbang, at ngayon, wala na ang babaeng ikinulong niya sa pader. Ang nakatayo sa harap niya ay isang kalaban na handang sumagot. Paulit-ulit na lang tayo, Miguel, sabi ni Ara, ang bawat salita ay may diin. Ang selos mo. Ang pagdududa mo. Ang mga akusasyon mo. Hindi ka ba napapagod na tumingin sa maling direksyon? Hindi ka ba napapagod na maging bulag? Huwag mong ibahin ang usapan, sigaw ni Miguel, ang kanyang galit ay muling sumiklab dahil sa tapang nito. Ako ba ang nag-iiba ng usapan? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ara. Ikaw ang abala sa panonood sa akin, habang nagsasayaw kasama ng sarili mong pinsan, samantalang ang tunay na kalaban, ang tunay na ahas, ay nasa tabi mo lang, bumubulong ng mga kasinungalingan sa iyong tainga. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malakas. Bumubulong ng mga kasinungalingan sa iyong tainga. Ang alaala ng pag-uusap nila ni Katrina kanina ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanilang pagtatalo sa pasilyo ay naputol nang dumating ang isang security guard ng hotel. Upang maiwasan ang eskandalo, walang imik na hinila ni Miguel si Ara palabas ng hotel. Ang biyahe pa uwi ay isang pagsubok sa pagtitimpi. Ang katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Ang mga kamay ni Miguel ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang kanyang mga ugat ay lumilitaw. Sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya si Ara na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang mukhang matigas at desidido. Ang isipan ni Miguel ay isang magulong bagyo. Ang imahe ni Ara at Enzo na masayang nagsasayaw ay paulit-uli na naglalaro na sinasabayan ng mga babala ni Katrina at ng nakakabahalang tawag mula sa kanyang investigador. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang sinungaling? Pagdating nila sa mansyon, bumaba agad si Ara at mabilis na naglakad papasok. Sinundan siya ni Miguel. Hindi ito umakyat sa silid. Sa halip, dumiretso ito sa malawak na sala at humarap sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy pa rin. Hindi pa tayo tapos mag-usap, sabi ni Miguel, isinara ang pinto sa likuran niya. Hindi pa nga, sagot ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong tuklas na lakas. Pero sa pagkakataong ito, ako naman ang magtatanong. At ikaw ang sasagot. Lumapit ito sa coffee table sa gitna ng sala, kung saan niya iniwan ang kanyang emerald green na clutch bag.
May kinuha ito mula sa loob, isang maliit na itim na kwaderno. Ang parehong kwaderno na nakita niyang dala nito sa opisina. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mahal mong si Katrina sa party kanina habang ikaw ay abala sa pagselos sa akin? Tanong ni Ara, ibinagsak ang kwaderno sa mesa. Ang tunog ay umalingaw sa katahimikan. Nakita ko siya, Miguel. Nakita ko siya sa sarili kong mga mata. Napatingin si Miguel sa kwaderno pagkatapos ay kay Ara. Mayroong isang bagay sa kanyang tinig, isang katiyakan na nakayanig sa kanyang galit. Nakipagkita siya sa isang lalaking kahina-hinala sa isang madilim na pasilyo. Pagpapatuloy ni Ara, ang kanyang mga salita ay mabilis at puno ng galit. At nagbigay siya ng isang e-tip drive. Isang e-tip drive, Miguel. Sa tingin mo ba resipe ng cake ang laman yon? O baka naman ang buong plano ng marketing para sa Laguna Getaway Project? O marahil ang listahan ng lahat ng confidential na kliyente ng IS? Bawat tanong ay parang isang sampal. Napaurong si Miguel. Ang mga hinala ni Ara ay tumutugma sa isang nakakatakot na paraan sa mga takot na sinusubukan niyang isantabi. Nagsisinungaling ka, sabi niya, ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Ito ay isang desperadong pagtatangka na kumapit sa isang katotohanang unti-unti nang gumuho. Ako ang sinungaling. Halos hindi makapaniwalang tumawa si Ara. Buksan mo ang mga mata mo, Miguel. Si Don Ricardo Salcedo ay binantaan ako kanina lang. Si Katrina ay nagpapasa ng impormasyon. Ang kumpanya mo ay sinasabotahe mula sa loob at ang tanging nakikita mo lang ay ang anino ng pinsan mo sa tabi ko. Hindi na niya ito natiis. Ang kanyang galit. Ang kanyang katatagan. Ang kanyang mga akusasyon na tumatama sa mismong sentro ng kanyang mga kinatatakutan. Humakbang siya palapit, ang kanyang intensyon ay patahimikin ito, patigilin ang mga salitang sumisira sa kanyang mundo. Tumigil ka na. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, si Ara ang gumawa ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Sinampal siya nito. Ang sampal ay hindi malakas, ngunit ito ay puno ng lahat ng kanyang hinanakit, lahat ng kanyang pagkabigo. Ang tunog ay umalingaw sa sala. Natigilan si Miguel, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang pisngi. Nang tumingin siyang muli kay Ara, ang galit sa mga mata nito ay nawala na. Ang nakita niya sa ilalim ng apoy ay isang bagay na mas nakakayanig, kahinaan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang mga labi ay nangangatog. At ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang matagal ng pinigilan. Sa isang iglap, ang matapang na babaeng kaharap niya ay nawala, at ang nakikita niya na lang ay ang babaeng sinaktan niya mula pa noong unang araw. Alam mo kung ano ang pinakamasakit, Miguel, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay basag na ngayon. Hindi ang pagtrato mo sa akin na parang basura. Hindi ang kontratang inihagis mo sa mukha ko. Ang pinakamasakit ay ang makita kang nagpapakatanga para sa isang taong halata namang niloloko ka lang. Ang pinakamasakit ay ang makita kang sinisira ang sarili mo dahil sa isang kasalanang hindi mo kayang bitawan. Ang mga salitang iyon ay tumago sa lahat ng kanyang panlaban. Isang kasalanang hindi mo kayang bitawan. Paano niya nalaman? Ang kanyang galit ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong hindi niya kayang pangalanan. Isang kaguluhan. Isang pagkalito. Isang hindi maipaliwanag na pagnanais na patahanin ang mga luhang iyon na alisin ang sakit sa kanyang mga mata. Ang sakit na siya mismo ang may gawa. Hindi niya na napigilan ang sarili. Hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Ang lohika ay nawala. Ang kontrol ay naglaho. Humakbang siya palapit, hinawakan ang kanyang mukha at hinalikan siya. Ang halik ay hindi malambing. Ito ay marahas at desperado. Ito ay isang pag-amin ng pagkatalo. Ito ay ang lasa ng alak, ng galit, ng pagsisisi, at ng isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Isang halik na sinimulan niya upang patahimikin siya, ngunit sa isang iglap, naging isang bagay na gusto niyang ipagpatuloy. Sa simula, nanlaban si Ara, tinutulak ang kanyang dibdib. Ngunit pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang pagbabago. Ang kanyang mga kamay na nakatukod sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nawalan ng lakas. Ang kanyang pagtutol ay humina, napalitan ng isang pagtanggap na kasing gulo ng kanyang sariling nararamdaman. Ang kanyang mga labi ay sumagot sa kanya, hindi nang may pagmamahal,
kundi ng may parehong desperasyon at pagkalito. Nang sa wakas ay humiwalay sila, pareho silang humihingal. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat at puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Nakatitig sila sa isa't isa, ang kanilang mga dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang mga pader na kanilang itinayo sa pagitan ng isa't isa ay gumuho sa isang iglap, inilalantad ang lahat ng sugatan at magulong emosyon sa ilalim. Walang nagsalita. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Si Miguel, sa unang pagkakataon, ay hindi na alam kung paano kikilos. Ang babaeng kinamumuhian niya ay ang babaeng hinagkan niya nang may pagnanasang hindi niya inaasahan. At ang pinakamasahol sa lahat, pakiramdam niya ay gusto niya itong ulitin. Dahan-dahan, tumalikod si Ara, hindi makatingin sa kanya. Walang salitang binitiwan, mabilis itong umakyat sa hagdanan patungo sa silid nito. Naiwan si Miguel na nakatayo sa gitna ng sala, ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kanyang sariling mga labi. Ang pakiramdam ng labi ni Ara ay nakatatak pa rin doon. Gulong-gulo, tumalikod siya at lumabas ng mansyon, bumalik sa lamig ng gabi, sinusubukang takasan ang init at kaguluhan na iniwan ng halik na iyon sa kanyang kaluluwa. Kinaumagahan, ginising si Miguel ng sikat ng araw at ng isang matinding sakit ng ulo. Nagising siya sa sofa sa kanyang study, hindi na malayang doon na pala siya nakatulog. Ang mga pangyayari kagabi ay bumalik sa kanya na parang isang malabong panaginip, ang sayaw, ang sigawan, ang sampal, ang halik. Isang kakaibang bigat ang kanyang naramdaman, isang pinaghalong pagsisisi at isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Kailangan niyang makausap si Ara. Kailangan nilang pag-usapan ang nangyari. Kailangan niyang humingi ng tawad? Hindi niya alam. Tumayo siya at umakyat sa hagdanan. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng silid kung saan ito natutulog. Walang sagot. Kumatok siyang muli, mas malakas ngayon. Ara! Nang wala pa ring sumagot, isang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Binuksan niya ang pinto. Ang silid ay walang tao. Ang kama ay perpektong naayos, na para bang walang natulog dito. Ang bintana ay bahagyang nakabukas, hinahayaang pumasok ang malamig na hangin ng umaga. Lumingon si Miguel at doon, sa ibabaw ng unan, nakita niya ito. Isang piraso ng puting papel, maayos na nakatupi. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito. Sa loob, nakasulat sa pamilyar at eleganteng sulat kamay ni Ara, ay isang maikling pangungusap. Kailangan kong hanapin ang katotohanan ng mag-isa. Ang pag-alis sa mansyon ng mga De Villa sa katahimikan ng umaga ay parang isang pagtakas. Hindi niya dinala ang alinman sa mga mamahaling damit o alahas na ibinigay sa kanya. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili, ang kanyang lumang bag, at ang bigat ng mga nangyari kagabi, ang sigawan, ang akusasyon, at higit sa lahat, ang halik. Ang halik na iyon. Hindi iyon isang halik ng pagmamahal. Ito ay isang pagsabog, isang marahas na pagtatagpo ng galit, pagnanasa, at desperasyon. Habang nakaupo sa taxi palayo sa Forbes Park, marahan niyang dinama ang kanyang mga labi. Naroon pa rin ang multo ng pagdampi ng labi ni Miguel, isang alaala na nag-iiwan ng init at pagkalito sa kanyang sistema. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya umalis. Umalis siya dahil sa isang masakit na katotohanan na napagtanto niya sa gitna ng kanilang pagtatalo. Hanggat si Miguel ay bilanggo ng sarili nitong mga multo at ng laso ni Katrina, hindi siya nito mapagkakatiwalaan. At sa laban na ito, ang tiwala ay isang bagay na hindi niya kayang isugal. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver na sumulyap sa kanya sa rearview mirror. Isang lumang address sa Quezon City ang kanyang ibinigay. Ang address ng kanilang dating tahanan. Ang lugar kung saan nagsimula at gumuho ang lahat. Ang bahay ay nakatayo pa rin, ngunit tila mas matanda at mas pagod kaysa sa kanyang naaalala. Ang dating puting pintura ay nagbabalat na, at ang hardin na dating maingat na inaalagaan ng kanyang ina ay pinamumugaran na ng matataas na damo. Ang bakal na tarangkahan ay kinakalawang na, at lumikha ito ng isang malungkot na tunog ng kanyang itulak. Bawat hakbang sa batong daanan ay isang pagbabalik sa nakaraan, sa isang buhay na mas simple at mas masaya. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at lumang kahoy. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting kumot, tila mga multong naghihintay.